Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon nandito tayo sa Naik View, sa pabahay ng gobyerno dito sa Naik, Cavite. At merong mga pamilya ngayong January na na-relocate dito sa Naik View sa Block 80 plus, no? Na parang 30 families o 40 families from Molino, Cavite. Papasyalan natin sila, kukumustahin natin kung ano yung sitwasyon, kalagayan nila dito sa pabahay ng gobyerno dito sa Naik View, Naik, Cavite. Okay, lilipat natin yung camera natin para mas makita niyo yung maayos yung lugar ng pabahay ng gobyerno dito sa Naik View, and then yung mga kababayan din natin na mga na-relocate, no? Dito sa pabahay ng gobyerno. Okay, so lipat na natin yung camera. Okay, so ito yung parang sila pa lang yung mga bagong ginawa. Halos nasa gitna eh. Makikita niyo yung iba. Hindi pa pinturado, parang maano pa lang ng pintura. Saka ito sa kabila, ganyan pa lang siya. At ito yung bukod tangi na 3 block yung mga napinturahan na. At ito, meron na nga tayo nakikita mga residente rito na, ayun, nag-aalmusal. Gandang umaga po. Kasama ko kayo ate sa video ko, te, ha? Yun, te. Kailan kayo, te, pwede magtanong ka pala, te? Kailan po kayo na-relocate dito? Ay, sila. Sina. Kami. Mother niya. Okay. Okay, parang. Sa Malainin po kami. Oo nga. Sila. Parang naano ko na. Tandaan ko si tatay na ano. Pero meron nung parang bagong na-relocate daw dito. Doon sa dulo. Okay. Sige. Sige po. Salamat po sa inyo. Thank you po. Parang kausap ko na rin ata dito si nanay. Si tatay na mumukha ko, naalala ko. Salamat po. Salamat sa inyo. Salamat ate. Thank you po. So yun, sila nanay yung unang na-relocate dito, parang ilang pamilya. So ngayon may mga nadagdag. So makikita nyo rin yung ibang bahay na hindi pa inayos at siguro inuna nila yung mga meron ng maililipat o marerelocate sa pabahay ng gobyerno. At ito makikita nyo yung bahay dito sa Naik View. May kisame na siya at syempre naka-tiles na. So pagpasok mo, 3.5 yung pinakasalan niya na 60 by 60 na tiles yung lapad. So bali 3 yun. Tapos ayun yung pinakalababo niya. At ito siyempre yung kwarto. Mahaba siya. Nasa 60 by 60 na tiles ang lapad ang nakalagay. At siyempre ito yung CR. Yung CR na yan. So kompleto na. So maganda yung sahig ng CR dito kasi naka-elevate. Ayan, no? Tapos yung extension sa likod. So, ayan, no? So, ayun. At ito yung lugar. Yun, mukhang nagloko yung ating handle. Parang nag-stuck. Kaya, continue ulit tayo. So, ayun. Dito na daw yung mga na-relocate sa bandang dulo. Itong bahay. Pamasyalan ho natin sila at tanungin. Kausapin ko kumusta sila dito. So, yung iba, ayan, halos gawa na. Kunti na lang ang kulang. Yung mga pinto na. Gandang umaga po, Tay. Tay, pwede ko ba kayong ma-interview? Pwede po siguro. Sigurado yan. Kayo po tayo yung mga na-relocate ngayon ho dito sa Naik View. Kapon, Saan po kayo nang galing? Saan ho yung banda? Molino din po. Molino ba ko? Nilipat na kap kayo na-relocate pero parang wala pang mga ano yung mga... Walang grill. So paano po yung gagawin? Tapos plywood lang. Paano po gagawin? Lalagyan naman daw po nila yung abang na Pero lang. kagabi wala pa talaga. Puti, okay lang naman po kayo dito. May ano nga po kagabi. May nanakaw nga kagabi na hinabol yung mga barangay. Diyos me. Tapos, Walang tao, di na nanakawan sa. o kaya nga, oo. Lalo na kayo, paano kung mapasarap yung tulog nyo, wala kayong mga... Wala pa na, dito naman sa wala naman silang mabibit-bit na maliliit. Hindi ako nagdala ng mga... Hindi mo na kayo nag-ano ng mga importante. Oo, kasi parang napakadelikado May pa. bahay din po kasi ako sa hotel. Ibang gamit natin. Nandoon na muna nilagay. So, dito lang yung ibang.
Kumusta naman po yung pabahayo ng gobyerno? Hindi po naman ito sa gobyerno talaga eh. Bakit po? Babayaran namin Opo, to. Ano naman to eh. Kumbaga, hindi naman kami nire-relocate ano. Kaya kinuha yung lote namin. Babayaran kami. Opo, hindi ho talaga nire-relocate ng libre. Wala ho rin hong binibigay yung gobyerno. Talagang babayaran. Ito po ay pabahayo ng gobyerno under NHA. Pabahay po siya ng gobyerno. Talaga itong mga bahay na ito. Pinasok kami ng, kasi yung sa amin doon, kinuha ng private na yung lote namin. Pinasok kami nila sa NHA. Pero yung lupa na pinagkakatayo ng bahay ho ninyo, sa gobyerno po yun. Dati po? Oo, yung doon sa pinaglalaban niya po dati. Marami na sila. Halos ganun kami dati. Nanalo yung private eh. Oo. Mapera eh. Ganun po tayo. Nagagawa ng paraan. Oo. Pero yung lupa, dati po sabi nila sa mga pride yun, dapat i-award sa mga ang mga naninirahan mo doon. Hindi lang kwento ko nila. Oo. Kasi sa mga pride daw yun. Oo. Napag-interesa ng ma-influensya. Opo. Ano? Ay, ganun po talaga. At least, kahit pa paano, kumbaga, naano naman kayo ng pabahay ng gobyerno. Kahit pa paano. Napakalayo. Ayun lang talaga. No? Yung isa sa yung hanap buhay dito, challenge, no? Maynila. Ayun din. Ito, kinuha ko na lang ito para sa mga. Siyempre, kasi sayang din. Sayang din naman. Kasi din yung anak ko, hindi na. Yung anak ko ninyo. Ilang pamilya ko kayo ngayon dito na relocate tayo? Maliban sa inyo? Wala pang 10 yata. 20 families kayo. O kasi parang sila nanay doon, mga galing Las Piñas ata yun sila. Parang 3, 4 na pamilya silang nauna rito before po kayo na dumating. At yun nga, kahit pa paano, medyo may bintana na sila, may pinto na rin. Wala. Oo. Hindi, no? Medyo komplikado pa rin. Nasa likod po, wala din bintana na. Kaya na yun, bago i-relocate kasi inuna nilang yung wala pang mga nakatira doon, may mga bintana na sa. Oo nga. Pero ano sabi po sa inyo? Babalikan naman, ayusin naman daw kasi mga gamit. So baka ayusin naman din kagad nila. Kasi may tao na eh. Ongoing naman yung nila. Oo, yung mga. Yun na pala. Oo. Kakabit na nila. At least kahit pa paano, nakaabang na pala. Yan na pala yung mga salamin eh, no? Para sa bintahan. Ayun ho talaga, parang kayo na ho talagang maglilinis yun pagdating na ninyo. Alam ko, pagdating dito, sasalpok mo na lang yung mga gamit mo. Yung iba, at bakit ho naman kagad inirelocate ho kayo hindi pa utang yung bahay na paglilipatan po ninyo? Ganun yung schedule. Okay ka, baka gusto magpa-interview dito. Sige po. Huwag ka mahiya. Lahat naman tao kumusta naman tay? Medyo nung nirelocate kayo dito, binigyan naman po kayo ng financial assistance. Meron po. 20 bawat isa. Mabuti naman kahit pa paano may financial assistance na binigay sa inyo. Sino nung bigay yung LGU na ho ng Bacoor? Parang kung sa LGU galing yan. Kasabay na doon sa mga pinirmahan doon. Opo. Yun po yung parang coordinated na po yun with LGU, MSWD kasi sila nagano. Yung itong pabahay kasi sa NHA sila yung nangangasiwa, sila papagawa. Pabahay po ito ng gobyerno, itong lahat. Mga nakikita nyo pabahay dito hanggang doon sa kabila. Under government sa pangangasiwa lang ng National Housing Authority. Yun nga lang, yung mga nare-relocate dito, yung mga nasusunugan, ini-squat, no, yung tinatanggal doon sa mga kung saan nakatira na pagmamayari ng gobyerno, hindi po talaga makakakuha ng libre ng pabahay. Lahat po at wala rin walang binibigay ang gobyerno na libre sa mga tao-bayan. Maliban lang siguro dun sa mga ayuda, like sa DSWD, mga yun. Pero yung mga bahay katulad na ganito, talagang babayaran nun natin. Pero sa abot kayang halaga naman. Kumbaga, mababang tawag dito, proseso. Hindi katulad sa mga private na medyo talagang, ito medyo paunti-unti. Dito kasi baliktad eh. Maka-umpisa. Yun po yung Mas maganda sana kung mataas na. Mas mataas pa ba? Kasi patanda ka eh. Hindi naman pabata eh. Siyempre yung anak nyo na yung magpapatuloy nung mamaanan nyo na sa anak ninyo.
Kawayan pa ng mga anak yan. Eh, Hindi pag-usapan nun ng magpapatuloy, di ba? mabuti. Siyempre, di nyo masasabi yung mga anak nyo. Baka pagdating ng araw, maging professional ho sila, di ba? Anim kami, isa lang ginawa mo na ganyan. Hindi mo kawayan pa. Di nyo masasabi yung mga anak nyo pagdating ng araw, baka, di ba? Oo, kanya-kanyang pamilya. Hindi nyo masasabi kung dito sila titira or kung magiging professional silang mga tao, di ba? Kaya minsan iba niya, papaba, sige, sa'yo na lang yan. Eh, dyan, total, ganun. So, depende na lang. Oo, malalaman na lang niya pagdating na araw. Pero na din nga, pag nag-resign na rin sila sa trabaho. Ayun din, oo, kuya. So, anong pangalan nun ninyo, kuya? Roderick po. Ayan, shoutout kay Kuya Roderick. Salamat po sa pag-unlock ko ninyo na makausap kayo, matanong regarding sa kung ano yung sitwasyon ninyo. And then, so, ayan, sige. Sa dati na lubak-lubak yung kalsada dito. Okay naman. Mas Wala pa kahit tubig paano. sa kailaw. At saka, adjustment time talaga ito mga period na to. Ang encounter kagabi talaga, agad. First night, may magnanakaw agad. Mukhang yun po, kuya, yung yung tawag dito, yung mga nangyayari. Karamihan din yung mga nandudun sa dinaanan nyo dun sa kabila doon. Bahay po agad sa first night. Oo, meron nakausap din kasi ako. Kasi nga po, alam nila na wala pa mga bintana eh. Kaya, parang ano nito, parang may kasabot na hindi na nila alam pwede na sa dami ng gumagawa di po ba alam nila kung may nilipat na hindi pa namin nagagawa ng bintana yun. Kaya diba? Kaya sana bago nila sana ipasalpakan sa tao may bintana. Oo, maayos na. Sana maayos. Isang lockdown nga pag natutukan ka ng vitamin D. Oo, wala ka nang magagawa. Tulad ka, tatlo yung hinabol nilang sana malagyan na lalo na may mga tao na may mga tao na katulad doon ninyo. O malagyan na ng bintana kahit papaano may ilang na kung gumawa man sila ng masama maririnig na kahit papaano na katulad niya open just ano pinantapalo ninyo ito lang po yung mga namin kumot na lang ano ninyo kasi meron yun nga na ko nga na yun na talagang parang yung 10,000 ata daw na parang financial assistant din nila natangay daw kawawa yung 20 po siyempre kaya kung 4 na bahay maluluwan kaya lalo medyo kukunti pa lang kayo dito. Sabihin natin kalahati na lang yung Oo, hirap din, no? So, yun lang talaga yung medyo ano ka doon? Bago pinasalpakan. Oo nga, secured na. Oo, ayos na. So, sana itong araw na to, maikabit na nila yan, lalo na yung sa may mga tao na talaga, di ba, para maayos na. So, hopefully, magawa na ng mga empleyado ng NHA na malagyan na lahat ng mga may kontrata. Kaya yung mga kontrata. Bago pa ka ng NHA. May nakaabangan na please. Ayun na nga. Ayun po. So sana, yun. Wish natin na. Parang nilagay pa nila agad sa first night. Nilagay agad nila sa panganib yung buhay ng mga pamilya, yung mga na-relocate. Yun din ang Kasi ang hirap din gawa ng hindi mo rin masasabi. Hindi mo may piplis din yung mga tao. Saka ang dami na rin mga tao dito. Sa iba-ibang mga lugar din ang galing. So ito na ata sila kuya, yung mga gagawa. Lalo na yung mga nagugutom siguro. Oo, yun. Walang discard. Kaya. At siguro na-relocate. Yung ibang na-relocate din dito, walang pagkain dito. Oo. Bagong lipat na yun. Kaya. Pasukin natin. Yan sinananamantala din. Ang problema, bakit ba naman yung mga kauri din lang nila na mga kumbaga nagsusumikap isang kahig isang tuka. Yung pa yung pagsasamantalahan din. Yung walang kakayahan kasi may pagtanggol masyado. Ayun lang, oo. Parang mayayaman. Sa bagay. Ayun na nga. Mandidelikado. At yun, kuya, mukhang ito na si kuya. Oo. Ayun, kuya, ate, salamat po. Kagabi, nagabulan dito eh. Dito, kuya. Ay, dito, ate. Ingat po. Sige, kuya, maraming salamat sa inyo ha. Thank you po sa pagpaunlak ninyo. Ate, thank you po. So, ayun, ikot tayo dito sa kabila. Meron pa doon sa kabila. Walang bago dyan dito na. Dito lang sa kabila. Salamat, kuya ha. Thank you. Thank you po. So, yun nga nakuha ang tawag dito, ni kuya. At sinabi din naman nila yung first night experience nila dito na, yun nga, meron mga nangyaring hindi maganda. So natakot din sila sa sitwasyon nila dahil wala pa nga mga bintana yung bahay na ma-relocate sila dito.
Magandang umaga po. Hello, Tay. Kumusta?